Yo, what's up? What's up mga tol? Happy New Year sa inyong lahat. Ayos ang ganda nito, scooter. Alright mga tol, so gusto ko lang bumati sa inyo ng Merry Christmas. Late na ang puta. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Traffic talaga dito sa South, man. So andito pala ako sa South mga tol, dahil hinatid ko yung pinsan ko. Doon kasi na gana sa amin eh. Anyway, ayun, naisipan ko lang na mag short vlog. Wala kasi akong wala akong special episode o Christmas o New Year episode dito sa channel na to. So alam nyo naman, busy tayo sa mga bagay-bagay dahil December. Busy tayo sa pamilya, diba? Eto, pauwi na ako. Ano bang mga maganda pag-usapan mga tol? Subukan kong umalala ng mga comment ninyo sa comment section dun sa mga previous vlog ko. At yun yung mga sasagutin natin at isi-share ko sa inyo. Nag-video ko dahil gusto ko lang kayo batiin ng bagong taon. Alam nyo naman mga tol, ang daming nangyari ngayong 2020, no? Paka-traffic sa South. Sa lahat ng mga taga-South, shoutout sa inyong lahat. Happy New Year mga tol. Kating-kating na rin ba kayong mag-rides? Putik na yan. Gustong-gusto ko nang mag-ride, gustong-gusto ko nang mag-beach, gusto ko nang bumiyahe ulit sa mga payapang lugar, diba? Ay mga natin mga trip natin so hindi pa natin magagawa ngayon. Sobrang nakakamiss, no? Kahit na sabi mong traffic dito sa Metro Manila, ako na-miss ko rin talaga magmotor. Na-miss ko rin talaga magmotor dito sa city. Kahit na paka-traffic pagka regular na araw, usually pagka mga normal days, yung mga pasok estudyante. Airport! Naiya, Terminal 3. Dito na tayo sa airport. Ayun, banking mga tolo. Banking. Puta, traffic. May mic ba ako? Puta, akala ko wala akong mic salita ako na salita. Ayun, update lang pala mga tol, na yung shock natin, yung rear shock at saka yung front shock, may problema, no? Yung rear shock ko, so tumatagas yun lang matagal nang ganun yung sistema, pero hindi ko pa napapagawa dahil wala pa akong pampalit. And pati yung front shock ko, yung right side, ganun din. Siguro baka this month mapapagawa ko na siya. And shoutout nga pala sa misis ko. Shoutout ka. Sinashoutout ko siya kasi niregaluhan niya ako ng RCB SB5 na shock. So nakakatabahan ng puso syempre. Galing sa mahal mo yun diba? So baka bukas o susunod na araw may kabit ko na yun pagka medyo hindi na busy. So abangan nyo mga tol, baka i-vlog ko rin yung installation nun. EDSA na. Alright, EDSA mga tol. Paborito kong lugar to sa Metro Manila, EDSA. Sarap. Sarap ng mga ganitong takbuhan lang yung mga chill lang. 'Di ba? Oh, sila alam mo bibirit So pag-usapan na lang natin yung set ng panggilid ko, no? Ayan mga tol, yung set na nakalagay sa panggilid ko,
Nasabi ko na to actually dun sa previous vlog ko tungkol dun sa 1500 rpm na center spring. Koso na pulley set 13.5 angle, tapos Koso flyball 9 grams straight, Koso bell, Koso clutch lining with 1500 rpm clutch spring at saka center spring. Ayan. Tapos yung torque drive ko mga tol, stock. Yung belt, stock. Tapos so far, yun lang naman yung parts ng panggilid So yan yung mga stock sa akin, yung belt, yung torque drive. Sa observation ko sa kanya, medyo matagal na rin itong nakakabit sa akin Kinabit ko to nung December, bago kami mag-ride ng Tagaytay. Hindi ko pa na-edit yung video na yun pero bago kami mag-ride ng Tagaytay, kinabit ko yung 1.5. Tapos yun, inobserbaran ko, okay naman yung takbo ng 1.5 sa akin. Para sa akin mga tol, yung timbang ko pala is 75 kilos. So medyo may kabigatan din ako ng konti pa no. Bigat talaga ako mga tol, 75. Tapos yung height ko 5'4 lang, di ba? Sandaan ka agad mga tol ano, paakyat sandaan. So nakita nyo naman kung paano manakbo yung motor, diba? Nakita nyo yung top speed dun sa previous vlog ko. Tumakbo ako ng I think mga 115, 118, mga ganun. Hindi ko naman kasi matest dito sa city yung magpatakbo ng sobrang bilis, diba? Tapos yung kondisyon ng kalsada, daming lubak. Wala naman akong ibang alam na lugar na talagang pwedeng mag-test ng top speed. Pero sa 110 na yon, sa previous vlog ko, yung 110, 115 na yon, alam ko meron pa talagang ibubuga, meron pang ilalabas yon. Pero yun nga, hindi ko lang maisagad kasi nga wala naman lugar talaga na dapat pag-testingan kasi public road, di naman dapat mag-test doon. Yun nga pala mga tol, paalala lang, huwag nyo pong gagayahin lalo na sa mga baguhan. Medyo delikado po yung ganung pagtetest ng bilis ng motorsiklo. Kumbaga magpatakbo lang kayo hanggang sa limit ninyo. Kasi kapag lumampas kayo sa limit nyo, alam nyo na mangyayari sa inyo, di ba? Yung laging ninyong tatandaan mga tol. Mag-ride lang kayo, patakbo lang kayo hanggang sa limit nyo lang. Kasi aray ko, putay ng tagtag. Putay na. Kasi yung mga napapanood ninyo sa YouTube na mabibilis yung patakbo, huwag nyo na lang gayahin, lalo na kung baguhan pa lang kayo nagmumotor. Ako hindi ko naman sinasabi na expert ako sa pagmumotor, no. Pero yun nga, nag-ride lang din naman ako, nagpapatakbo lang ako hanggang sa limit ko lang. Hindi ako lumalampas dun sa limitasyon ko kasi mahirap na Kahit nga sabihin mo na hindi ka pa umaabot dun sa limit mo, dapat mag-iingat ka pa din. Kasi yung aksidente mga tol, hindi mo yan alam mo kailan darating. Lalo na sa ating mga nakamotor. Dalawa lang yung gulong natin mga tol. Yun yung lagi ninyong tatandaan, no? Dalawa lang yung gulong natin. So makaapak ka lang ng konti dyan, slide yung gulong mo, mapitek ka ng ibang sasakyan, wala na, finish na, diba? So yun yung lagi ninyong tatandaan mga tol. Dapat tayo nag-iingat pa rin tayo. Kasi ako, aaminin ko sa inyo mga tol, talagang medyo may pagkakaskasero din talaga ako magpatakbo. Pero nag-iingat pa rin ako. Alam mo yon, yung tipong mabilis ka magpatakbo pero nag-iingat. Kasi ako, inuuwian na akong pamilya Although wala pa akong anak, pero siyempre, dami nagmamahal sa akin kahit na ganito lang ako, diba? Tapos siyempre, marami pa akong pangarap sa buhay ko. Hindi lang naman ito yung pangarap ko, pagiging motovlogger, no? Natutuwa ako dahil yung mga pangarap ko na yun, unti-unti nating natutupad, no? Dati pangarap ko lang magkamotor, nakabili ako ng motor, di ba? Dati pangarap ko magkaroon ng camera, makapag-start ako ng motovlogging. Ito, nakabili ako ng camera. Yung mga pangarap natin na kumbaga hindi mo namamalayan, unti-unti mo naaabot, no? So pasalamat tayo mga tol sa blessings na dumarating sa buhay natin. Lalo na ito, bagong taon na. Kahit na maraming nangyari nung 2020, huwag na nating isipin yun. Kumbaga move on, mag-start ng panibago.
'di ba? Ganun lang naman ang buhay eh. Yung virus na yan, yung pandemic na yan, hindi naman yan magtatagal. Lilipas at lilipas din yan. Marami ng pandemic ang dumaan sa mundo, pero lumipas lang din naman, 'di ba? So, ayun lang. Tagtag na motor ko. Grabe. Ayun mga tol, pagka nagkaroon ako ng chance na makabili ng bagong motor, ako gusto ko naked bike, no? Yun talaga yung mga tipo ko mga tol eh, yung mga sport naked. Hindi ko trip yung mga ano eh, mga medyo sub-sub, ano pa tawag doon? Sports bike, yung mga ganun. Hindi ko masyadong trip yan mga tol. Alright. Robinson na pala tayo mga tol eh. Bilis din yung biyahe natin kahit paano. Yung mga nagpapa-shoutout, hindi ko masya-shoutout ngayon kasi ang hirap mag-shoutout na dito ka sa EDSA, no? Siguro susunod na vlog na lang mga tol. Pagpasensyahan nyo na. Sa mga nagtatanong pala mga tol dun sa ating center spring at saka clutch spring na 1,500, kasi may mga nagko-comment doon sa video ko na kung malakas daw ba sa gas, kamusta yung gas consumption. Actually mga tol, ito based on my personal experience dun sa 1.5, kung ikukumpara ko siya dun sa dati kong set na 1,000 rpm center spring at saka clutch spring, masasabi ko na lumakas talaga siya sa gas mga tol. Pero konting-konti lang naman. Hindi ko naman na-compute kung matipid ba siya o malakas, pero sa pakiramdam ko, dahil syempre ginagamit ko naman yung motor at alam ko kung kailan ako dapat na magpapagas, depende yun sa layo ng takbo na tinatakbo ko o lugar na pinupuntahan ko. Napansin ko lang na lumakas siya ng konti, pero konting-konti lang mga tol. Kumbaga kung ikukumpara mo naman yung gas consumption dun sa power na in-improve ng motor mo, doon na ako sa improvement, di ba, ng performance. Kasi aanin mo naman yung sobrang tipid mo sa gas kung pusa naman manakbo yung motor mo, di ba? Mabibitin ka sa overtake, di ba? Mga ganong bagay. Ako mas gusto ko na yung ganito, di ba? Lumakas ng konti sa gas basta maganda yung performance ng takbo ng motor. So, yun, goods na goods sa akin, para sa akin mga tol, yung ganon. Konti lang naman yung nilakas niya sa gas. Tagtag talaga, grabe. Okay lang yan, papalitan na rin kita. Hanggang dito na lang ang video ko. Happy New Year sa inyo. Salamat sa mga nanood, kung abot man dito. Salamat dahil nakapagkwentuhan tayo. And then nga, buti ko ulit kayo ng Happy New Year and Merry Christmas sa inyo lahat mga tol. Alright, see you on the next video mga tol. Like, share, and subscribe. Ride safe sa inyo lahat. Peace out. Woo!